Hey, yun! So, what's up, mga kaibigan? Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome to another episode of The Lamplight Podcast. Yes. Ayan, so, by the way, ako nga pala si Paring Larry, no? At ako naman, si Paring Marshall. Ayan, so welcome ulit sa ating Lamplight Podcast and ngayon, pag-usapan natin ang isa na namang topic. Yes, ang topic ngayong gabi. Ay, ngayong araw na to. Ayan, so... Okay lang. Ayun na naman tayo. Nabablock tayo. Intro pa lang. Yeah, pero okay lang yun. So, there's always room for improvement nga. Sabi nga nila, di ba? Mm-hmm. Pero anyway, so yun nga, once again, welcome po ulit sa ating Lamplight Podcast. And bago tayo mag-start, bati muna tayo sa mga kaibigan natin dyan. Diba? May mga viewers na tayo dyan nanonood nung previous natin na podcast. Ayun, maraming salamat sa inyo. Supporters natin, di ba? Mga viewers natin dyan. Good evening, everyone. Binabati ko pala dito yung mga estudyante ko before na mga nanood. Yan, sa student ko sa Arellano University. And then sa Rizal Technological University. Yun. Shoutout pala sa inyo. Shoutout po, mga kaibigan. Ayan, ikaw, Tol, baka may gusto ka din batiin. Ayun. Actually, binati natin sila last time. So, mga tropa natin dyan, di ba? So, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. And syempre, family ko dyan sa Pilipinas. Joke lang. Yan. Dito kasi kami sa abroad ngayon eh. Ganda kasi. Oo nga pala, Tol. Ito nga, speaking of, nandito tayo sa magandang cozy na lugar. Anong meron ngayon kay Lamplight Studios ba? Syempre, because it's already December and the December seasons are coming. Bukod sa, syempre, sa setup natin na ganito, feeling ko meron ka pang gustong sabihin sa atin na mapag-uusapan natin sa mga viewers natin. Bakit ba tayo nandito ulit? Yun na naman ang ating katanungan. So, yun nga, di ba? So, ito yung next episode natin ng Lamplight Podcast, di ba? So, napanood niyo naman yung una. So, pinag-usapan natin doon kung ano ba si Lamplight Studios and ganun din. Ano ba yung asahan nyo kay Lamplight Podcast? So, ngayon, ito yung isa sa mga unang mga topics na i-discuss natin. So mga kaibigan, patuloy niyo po kaming samahan na pag-usapan ng buhay-buhay. Samahan niyo kami na balikan yung aral ng nakaraan sa pamamagitan ng mga larawan. Okay? Yun, so, parang parang ang haba. Pero ganun yung diba? Ganun yung essence nitong Lamplight Podcast eh. So, tama. Gumagamit tayo ng mga pictures para may matutunan. So we're learning life lessons today from the captured memories of the past. At yung mga life lessons na yun, yung babaunin natin sa future, di ba? So yun yung ganda ng gagawin natin dito. Okay? So, syempre, podcast to. So may pag-i-discussan tayo. May i-discuss tayo. May pag-uusapan tayong bagay, di ba? So, given the fact na ngayon start na ng holiday season, di ba? Ito na nga, meron na nga tayong di ba? May Christmas couch. Christmas couch na nga tayo na nakakaantok pag nakadito ka, di ba? Parang ang sarap parang sarap, ang cozy di ba? Parang ang ganda ng Christmas. So parang cold Christmas yung theme. But anyway, so yun nga. So December is the last month ng taon. So ngayon, pag-usapan natin, ano yung mga bagay na thankful ka for this year? Wow. Diba? Reflection? Pinagpapasalamat mo sa buhay ngayong taon na to. So, kayo mga kaibigan, so kung meron kayong mga bagay na pinagpapasalamat din sa buhay nyo ngayong taon na to, ano nga ba you can comment down, diba? Yes. At i-celebrate natin yung mga bagay na yan. Ano ba yung mga pinagpapasalamat mo from January? Diba? Hanggang ngayon, up to this December. Siyempre, hindi lang naman puro stress yung nararanasan natin, diba? Hindi lang naman puro negative vibes yung pumapasok sa buhay natin. Tama. And actually, isa nga sa mga stress reliever yan yung pagiging grateful sa mga na-experience natin. And once na isa-isahin natin yan, tingnan natin kung ano yung mga bagay ba na mga nare-receive natin, maliit man or malaki, di ba? And then, try nating i-appreciate. Doon natin marirealize na, wow, we are so blessed pala. Yep. Diba? We are so blessed. Pero yun, pag-uusapan pa natin yan.
dig deeper pa tayo dun sa mga kung ano-ano ba yun. Yan. So, tune in lang kayo mga kaibigan. Ayun. So, ikaw, Tol, ano ba yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa buong taon na to? Bago matapos to. Bago matapos. Diba? Sige. Ano yung pagpapasalamat mo? Sige. Balihatiin muna natin siya sa mga dahil quarter-quarter. Yes. Okay, sige. Accountant. Okay. Quarterly pala. Quarterly thankfulness. Quarterly grateful assessment. Gano'n. Okay. Blessings count. Gano'n. Pero yun, sige. First, doon muna tayo sa first quarter. Siyempre, yung paglipat ng studio dito sa lugar na to. Okay. Dito sa place natin, which is dito tayo sa Unit 304, Armal Residence Building, Crenshaw Avenue, Malinaw, Pasig City. Oh, di ba? Kabisado, no? Ayun, kabisado. And syempre, it's a big step up sa amin eh. Kasi dahil medyo mas malaki yung cost ng rent dito, malaking bagay yun, di ba? Na need namin i-consider bago kami lumipat. Oo. But we are still grateful na until now, nakakapag-sustain pa naman si studio dun sa rent fee natin. Diba? Hindi ko nasasabihin kung magkano, pero basta mahal siya. Di ba? Hindi siya mura. Yun. And habang nandito tayo, nakakapag-provide pa tayo ng mas magagandang quality of images kasi mas malaki yung space. Di ba? Hindi siksikan yung mga client natin. Yun yung isa sa mga pinagpapasalamat ko. Siguro mga nung first quarter. Di ba? And sobrang sabihin natin na isa sa mga risk take to eh. One of the greatest risk take na ginawa natin. Kasi sino ba naman makakapag-isip na lumipat ka ng ganito dahil ang product mo is photoshoot lang naman, mga picture, sabi nga nila. But still, naniniwala pa rin tayo dun sa mga viewers and clients natin dyan na patuloy na sumusuporta sa Lamplight Studios. Thank you very much, guys. Yeah. Kung wala kayo, wala kami dito. We appreciate you very, very much. Yan. And grabe, sobrang nakaka-overwhelm yung support ng mga clients natin from different places. Galing pa sila sa iba't ibang lugar. Yeah, solid. Diba? Imagine that. And then yun yung sa akin sa first quarter. Ikaw ba? Baka meron kang hindi mo ba itutuloy-tuloy yung mo? Kasi ako wala akong quarter. So yung buong taon na lang i-share ko. Yeah. Ay, sige. Ikaw, i-ano mo na lang. Tapos ikaw naman, tapos ako naman. Para... isa-isa ka. Sige. So ako naman, syempre, isa sa mga pinagpapasalamat ko this year is yung syempre, buhay pa ako. Yun, no? Yung mismong life itself, you celebrate it each and every single day. Kasi every gising is a blessing, sabi nga nila. Diba? Wow. So, ayun, pinagpapasalamat ko yun na this year, this December, buhay pa ako, humihinga, and kasama niyo ako ngayon. So, salamat. So, nagpapasalamat ako syempre for this life, diba? Na nagbigay sa akin, si God nagbigay sa akin ng buhay, diba? So, nagpapasalamat ako dun kasi may mga times na last year, no? Anong tawag dito? Meron kaming near-death experience ni Jowa eh. Ay, grabe. So, meron kasi kaming, share ko na lang din to. Meron kasi kaming pinuntahan na parang business meeting noon. Tapos, may elevator, nagsara. Sobrang siya. Parang, nag-brown out? Or... Hindi, nagsara siya talaga. Parang di na umandar. Tapos, nakulong kami doon. Nakulong kami doon sa mismong, near na, doon sa elevator. Tapos, last year ba nangyari? Or basta may gano'n kami experience. Ilang minutes? Parang ilang... Matagal namin doon. Parang 30 minutes mahigit, Yun, last year yun. Tapos, hindi nagbubukas yung elevator. Parang nasta kami sa 9th floor. Ang kailangan namin parang 21st something pataas na floor. Gumana yung emergency button nito? Wala. Hindi. Tapos, wala. Walang gumagana. So, building yun na parang medyo luma na rin kasi. Pero, yun nga. Natakot kami doon, syempre. So, parang di namin alam na kung anong pwedeng mangyari sa amin sa loob nun eh. Baka may maubusan ng oxygen or what, or magkaroon ng fault yung mismong bumagsak. Syempre, di ba? So, pasalamat kami na na nakalabas kami doon. Parang, anong nangyari din kasi, may nakita kaming liwanag. Kasi di ba nakasara yun eh. Tapos, parang feeling mo kulong ka, tapos ang init. Tapos, may nakita kaming liwanag.
So yung liwanag na yun, parang sabi ko, hindi, ano to, feeling ko ano to. Ito yung floor na to na 9th floor to. Hindi naman yan si Lord. Like, hindi naman si Lord yung liwanag na pinupuntahan ko na ginaganon ko na. Pero yun nga, may liwanag doon. Tapos parang naisip din namin na buksan ng ano talaga. Parang manumanuhin yung ano. Parang feeling ko ako si ano nun eh. Sino ba yung bumubukas ng parang ako si Samson na bumubukas ng bibig ng leon. So pagbukas na yun. So safe naman na nandun sa ano, sa mismong floor. 9th floor pa yun. Hindi ko makakalimutan yun. Nakalagay kasi 9. Pagbukas namin 9. Ibig sabihin, hindi kayo na-rescue doon. Hindi. Kayo lang nagbukas. Oo, wala talaga. Walang nakakarinig sa amin. Katok kami ng katok doon sa ano. Grabe. Wala talaga. So, parang yun. For us, ano yun. Isang malaking blessing na nakalabas kami doon. And, lalo na, after that day, may lumabas na news. Na sa news na yun, merong namatay sa elevator. Bumagsak yung elevator sa isang building. Parang nabalitaan ko nga yun. Diba? Oo nga. So yun. So parang for us, we sa take... Makati yun eh. Diba? Yeah. Sa Makati. So, yung building nyo. Sa Mandaluyong. Tabing City. So yun. Parang ang take namin doon, wow, that's second chance for us. Parang gano'n. So ngayon, umabot pa akong 2023, boy pa rin ako. So for me, it's a really great blessing na pinagpapasalamat ko rin kay God. I'm still alive and kicking and breathing. Yeah. Isang hingang malalim, mga viewers. Ayun. So ikaw, ano pa yung mga pinagpapasalamat mo? Ayun. Sa akin, syempre after paglipat dito, yung pagsaset-up ng mga bagay-bagay, like yung design dun sa labas na sobrang minimalist nung design namin. Kasi wala na akong maisip. Hindi, pero maganda yung minimalistic na approach dun sa labas eh. Diba? Parang ang simple lang. Pero syempre, marami pa kaming plano dyan eh. Na lagyan ng halaman, gano'n. And I'm very thankful din dun sa mga nakatulong ko dun sa nung season na yun. Shoutout na, isa-isahin ko kayo. Shoutout kay Marlon. Shoutout. Shoutout dun sa mga makeup artist ko. Shoutout. Kay Shine, kay Via, kay Shara, kay Tammy, and then, kanina pa ba? Sino ba? Shoutout, Tammy. And si Kim din, nag-hairstyle din dito. Si Kim na nakaraan. Pero isang araw lang yun. An-experience din yan. And then, yun, dun sa mga makeup artist ko, sa mga photographer ko, kay Kyle Bulay-Bulay, kay Boss Ray, yan. And then, dito yung kay Lester, yung mga nag-shoot ngayon. Yan, shout-out din sa inyo. Parang lagi mong taga-ganun. Oo nga eh, dapat ganun. Parang yun. And then, I'm very thankful din sa kanila, dun sa mga tao na nagsusupport din dito. Sa family ko din, napaka-supportive nila dito. Sa studio, if ever na meron akong mga needs na kailangan na gawin dito, yun, nakakatuwang ko naman din. Si Luisa pala, tsaka si... syempre, ang aking lalabs. Yes, I know. Lalabs. Yan, sila na nag-help out na mabook lahat ng mga client na gusto magpa-pictorial dito. Alright. And yun, meron lang mga instances talaga na sobrang dami na hindi na namin makater yung ibang mga clients. But yeah, we assure you for our next season, we will be more prepared dun sa mga maraming client para ma-accommodate namin. Yeah. And then yun, nagpapasalamat din ako dun sa naging setup namin dito. And para pala tayo si Kuya Will. Oh, Kuya Will, salamat nga sa lahat. Salamat sa lahat. Ayan. So, and then, yun sa mga naging setup namin dito, yung naging workflow namin dito sa studio. And sobrang na-appreciate ko sila talaga, sa totoo lang. Na wala tong studio na to kung wala din sila, di ba? And sobrang, ang tawag dito? Hands-on. Yeah, that's right. Hands-on nila pagdating dito. Kasi naiwanan ko na sila dito sa studio tapos sila na yung nag-cater ng mga clients. Yeah. Napakalupit niya. Ay, parang nalobot ka na ba? Namatay lang yata yung mic ko. Kanina pa akong sasalita tapos di yata ako naririnig. Hindi, naririnig naman kanina.
Anyway, yun nga. So, speaking of dun sa mga nakatulong mo, di ba? So, ako rin, pinagpapasalamat ko syempre yung mga nakasama ko this year na tao, di ba? Syempre, ang aking pamilya, syempre, si Erna, ang aking kasintahan, at yung mga kaibigan natin, di ba? And yun, naging part ako nitong Lamplight Podcast. So, pinagpapasalamat ko, naging na-involve ako dito eh. So, kasama ako sa naging kasama ako sa journey ni Lamplight, and si Lamplight naging kasama sa journey ko ng buhay ko. So malaking part din to sa akin eh. Kahit naman hindi ako yung may-ari, di ba? Kahit hindi mo ako shareholder, di ba? Pero naging avenue to para sa akin na magawa yung mga bagay na interesado rin akong gawin, di ba? So yun. So nagpapasalamat ako for the people. And siyempre, Lamplight na kasama ko ngayong taon sa aking personal growth din. Ayun. Yeah. You're very thankful din kay Larry, siyempre. Di pala kita nabanggit kanina. Hindi, okay lang. Okay lang. Alam ko naman sa puso mo yun. Yun. Na siyempre, yung setup natin dito and then yung iba nating mga marketing tools, siya talaga yung pasimuno nun. Yan. Then, yun, tinatry namin i-implement bawat aspect na pwede namin i-improve para sa inyo din yun naman. Yeah. And yeah, we're very thankful din sa buhay ni Larry. Yes. Oh, thank you. Hindi, pero salamat. Isang kasa naman dyan. Yeah. Yun, oh. So, ikaw, ano pa? Ano pang ipagpapasalamat mo? And then, ayun, yun sa masteral ko pala. Ayun, masteral. Thesis na ako! Grabe! Congratulations in advance, bro. Diba? Hindi ko alam kung... Hindi, gagraduate tayo dyan. Hindi ko papayag. Hindi ko graduate. Parang hindi ko pa sigurado Dapat encourage ko yung sarili ko. Then yun, nag-take kasi ako ng masteral degree. Hindi lang halata. Pero... Anong masteral mo, pre? Masters in Business Administration, Specialization with Financial Management. Yung financial management naman talaga. Haba, no? Pero yun, 5 years na kasi na tinitake ko siya and then kailangan ko na siya matapos kasi kung hindi, yun lang yung time period kasi sa PUP, dapat matapos mo siya within 5 years. Ganon. Tapos kung hindi, it's either uulit ka na naman sa bagong curriculum. Yun. Or depende sa magiging assessment nila. Ayun, 5 years na ako. Kailangan ko na talaga matapos. Kaya may matapos. Naniniwala ako sa'yo. Yes, and sobrang yung from the start sa mga subject na tinake ko, actually hindi naman masyadong ganun kahirap yung mga subjects like nung mga college natin. Kasi syempre may idea ka naman na sa field mo di ba? Oo. Ang pinaka-challenging talaga dito is yung mabalance mo yung time mo sa studies, sa business, tsaka dun sa work. Yun yung pinaka-challenges. Dahil mo ginagawa, diba? Then, alam ko naman yung iba, diba? Yung mga ibang tao din naman sa mga viewers natin, diba? Nagja-jumble din sila ng mga schedules at saka side hustles nila. And yun, the purpose naman din ng pagtitake ko ng masteral degree is hindi lang naman para sa diploma. Pero syempre, yung knowledge din, tsaka yung opportunity na palawak yung network natin. And then, mas pampalaki pa sila ang Lamplight Studios. Yung mga ideas doon, na-i-apply natin sa business. Yes, for the good and the quality. Laging bato sa kanila. Oo, para sa inyo to eh. Para sa inyo to. Yan. Totoo naman. No, totoo naman. Para i-improve natin. And then, ayun, thesis na ako. Natapos na ako ng comprehensive exam pero di pa lumalabas yung result kung pasado ba ako or hindi. Pero yun, meron na rin akong title sa thesis. Ayoko na pag-usapan yung title. Doon na yun. Sa school na muna yun. I-park mo muna sa school yun. Siya na muna mo problema yung school. And then, yun naman ang nagpapasalamat ko. Ikaw, baka meron ka pang ano? Siyempre, ako nagpapasalamat din ako kasi before this year end, naging, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa last episode na naging successful yung proposal, di ba? Yun, no? Kaway nga dyan yung bebe ko. Flex mo naman yung singsing mo. So, nandito kasi siya, naiya lang ata siya magmarap sa camera. Yes. Pero yun, thankful ako, syempre, sa mga naging kasama natin doon na, sa Baguio City, na naging part nung
tawag doon, ng moment na yon naming dalawa. So, syempre, pinakasalamat din sa Lamplight talaga. Kasi, si Lamplight yung nag-cover ng ano namin, nung naging proposal ko. Yung pinicturean niya, pinicturean nila, binidyoan nila yung naging kung paano nangyari yung dapat mangyari, 'di ba? And yan, so kung interested din nga pala kayo no na i-cover din yung mga ganung klase ng moment nyo, hindi lang sa birthday, sa ano nyo, maging sa proposal, kahit hanggang sa ano, sa mga future pa na ganap nyo sa buhay, kasal, prenup, 'di ba? Pwede yung i-book si Lamplight. Yes. Yun. So anyway, nga balik ako doon. Papasalamat ako doon kasi transition yun ng life ng pagiging mag-girlfriend, boyfriend hanggang sa pagiging mag-asawa, 'di ba? Yeah. Fiancé muna, fiancé. Yeah, fiancé. Ganda ng pakinggan eh. No? Tapos yun nga kasi syempre iba yung kilig ng ano no? Iba yung kilig ng kapag nandun ka na eh. Parang iba yung 'di ba kasi syempre yung may kilig kayo na ano eh. May kilig kayo na yung bago lang kayo, yung parang tama. magkadikit lang yung mga daliri nyo. Iba na yung spark eh. Diba? May ganun yun eh. Pero pagka naging kayo na, syempre, ano na yun, parang nagiging normal. Pero nung that time na yun, parang bumabalik lahat ng kilig na hinihigit ng panya. Yes. Diba? Lalo na nung narinig mo yung, oo naman! Lalo na nung narinig mo yung, oo naman! Lagi mo narinig mo yun, parang, oh grabe, iba yung pakiramdam. So, ang saya ng feeling na nagiging handa ka na to transition from one phase of life to another. And yun nga, we're getting prepared para sa pagiging mag-asawa. So, salamat sa Diyos dahil doon. Ayun. Yes. Grabe naman. Oo naman. An-edit ko. Huwag nakikita ko yun. Pwede gawing ringtone eh. Pwede gawing ringtone. Pang-alarm mo sa umaga, no? Oo naman. Yan, pero ang saya nun. Yes. Sobrang saya nun. Grabe. Feeling. And then, syempre din sa Lamplight Studios talaga din. Although ako yung nag-shoot noon. Syempre, thank you, bro. Thank you din sa mga opportunity din ng mga gamit. Syempre, di ba, na-invest din dito. And, ano pa bang mga kailangan? Sila naman, tanungin naman natin sila, di ba? Kayo ba? Ano ba yung mga pinagpapasalamat nyo this year? Yeah. Have a time to reflect din. Reflect diba? And think about about yung kung ano ba yung mga, sa tingin nyo na, ano ba yung mga na-receive ko this year? Ano ba yung mga bagay na hindi ko yata masyado na-appreciate ngayong year, pero kung babalikan mo, ay, sobrang impactful pala nun sa ano. Impactful. Tama. Yes. Sa buhay ko. Alright. And then, yun, di ba, na sa atin, na sa mga ganong bagay na maliliit na bagay, dapat pinagpapasalamat din natin. Being grateful, syempre, it's a different way to express yung feelings mo dun sa isang bagay na yun. Kasi minsan talaga, may experience natin na sobrang depressed natin. Lahat yung parang buong mundo bumagsak sa likod mo. Di ba? Imagine mo kung ano yung tsura mo. Ganun. Paano na? And then yun. Kasi na-experience ko na rin yun before yung sobrang stress na parang papunta na sa depression. And then, tawag dito na talagang nagpa-check up ako sa doktor para lang tapos binigyan ako ng gamot, and then after that, kailangan ko magpahinga ng 2 linggo, and then nagpapasalamat din ako na naka-recover pa ako dun sa ganung senaryo ng buhay ko. And yung na-experience ko yun, hindi mo talaga mapapasok sa isip mo yung mga bagay-bagay na, ay, dapat di kaya ko to. Walang ganon. Mahirap. Kasi talagang naka-down ka eh. Ikaw mismo yung isa sa makakatulong sa sarili mo nun. Kasi dumating yung sa point na pati yung pusa, inaano ko, pinagseselosan ko. Yung pusa, natutulog lang ako, wala akong tulog. Grabe. Ganong senaryo. Tapos yung mga puno, buti pa yung puno, nabubuhay, lumalago. Dun, parang, di ba? Pati yung mga material things. Material things, so compare mo yung sarili mo. Which, if you're in a normal pace naman ng isip mo, di ba? Parang, ay, ano ba yan? Ang babaw naman nun. Pero pag nandun ka talaga sa, sa stage na ganun,
talagang madadown ka na hindi mo siya ma-explain. And maraming salamat din syempre dun sa lalabs ko pa rin na always there to support me. Love. Yes. Na yun, in-encourage ako kahit gano'n na yung itsura ko. Ba't ba yung pusa nakakatulog ako? Hindi. Sabi ko sa kanya yun. Sobrang weird. Pero yun yung ganun yung nangyari sa akin before. And yun, kayo din, di ba? I know naman na may mga naranasan din tayo na bad experience, but that bad experience make us stronger and bolder. Yeah, I agree. And yeah, I think that's one of the main reason din para ipagpasalamat natin yung experience natin na yan. Yeah, so having said that, na mayroon talagang mga ups and downs yung buhay ng tao. Parang, tanong ko na rin sa'yo, pre, parang, para sa'yo, bakit mahalaga yung pagiging thankful or grateful? Bakit yun importante na pinapractice? Actually, that's a nice question. Para makapag-isip ako. Yung pala. Diba? Bakit mahalaga yung bakit siyempre tinapik natin to eh. So, bakit tumalaga? Diba? Sa akin, diba? Sa akin, tol, kasi parang once nagpapasalamat ka kasi and then sa mga tao na nakatulong sa'yo directly kay Lord na nag-provide ng mga pangangailangan mo. Yung heart mo kasi parang nafe-feel siya ng joy. Joy. Diba? And then yung joy na yun, nagbibigay yun ng positive impact sa brain mo. And then parang nawawala yung stress mo. Parang sa akin ganun siya. Like, ganun yung na-experience ko kasi. And then nafe-feel ko every time na nagpapasalamat ako sa mga tao and then kay Lord din. And then, yung feeling na lalo na yung pagiging grateful mo, ma-share mo sa iba. Kasi remember September yata yun, tama. Pumunta kami ng Talim Island. Oo, tama. Diba? Oo. Nag-reach out kasi kami doon, nagbigay kami ng mga goods. And nagkaroon kami ng free photo shoot, family pictorial sa mga tao na nandun. And sobrang nakakatuwa kasi ginawa lang din naman namin siya for kasi marami talagang client kami nung past season. And syempre, as an act of our gratefulness, may share din sa iba naman yung blessings namin. Diba? Okay. Pero right. nung time na pumunta kami doon and then ma-receive, yung biyahe pa lang namin medyo challenging na eh. Kasi imagine mo, lahat ng gamit namin sa photoshoot, di ba? Ano yung binangka ba? Binangka namin, di ba? Yung risk nun, no? Risk taker talaga eh. Imaginein mo, di ba? Camera pa lang, pag yan nabasa, nalaglag. Awit, 100,000. Nagpa-price drop ka dito. Pero totoo, kasi nagbibiroan kami nila Kyle nun tsaka nila Ray. Kasi tatawid na ng bangka. Yan. Tapos aabot namin yung camera. Kyle, okay na, mahulog ka. Wag lang. Pero joke lang yun Pero, Kyle, alam mo, tropa tayo. Joke lang daw. Yan. Yung mga ganun lang din. Pero yun, nung naiano naman namin ng safe yung mga gamit natin, papunta dun sa island. And sobrang pagdating namin doon, na warm yung pagtanggap nila, warm din yung klima kasi ang init. And then, nag-set up kami ngayon nung shoot namin, pakita natin sa kanila yung mga samples. Sa mga family pictorial. Ayan, yan yung mga family pictorial. Merong mga magnanay, magtatay, and then may mga families na sila. And then meron din naman wala yung father kasi nangingisda. Kasi yung main source of income nila doon, pangingisda talaga. And ayun, yung iba meron naman kami na-cover ng mga buong family. Tapos yung iba, nanay tsaka mga anak lang. Pero even though ganun yung naging setup, they're very thankful pa din dun sa na-receive nila na picture ng mga frame. Sobrang ganda nga daw nung mga pictures. Pero
hindi lang naman yung nakapagdagdag doon, yung spot din namin na yung parang nature yung backdrop. Ang ganda nun. Ang ganda nung setup. Flash mo daw. Flash natin yan. Yan, di ba? Nakakamiss kasi, di ba? Kung sa Pasig, maraming puno, ganyan sana. And then, yun. Sa pagiging thankful nila sa amin, parang kami yung nakaka-receive ng joy, di ba? Yung nagpapasalamat sila na pumunta kami doon, balik daw kami next year or what. Pero yan, na plano din natin. Pero doon sa pagbibigay namin, kami yung na-feel, di ba? Yung heart namin yung na-feel ng joy. Although, exhausted kami sa energy namin doon. Pero, sobrang yung joy na dala namin after nung event na yun. Di ba? To the max. To the max. Yes. To the max. And with that, the 2023 season comes to an end. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.